ay pinagpala at patuloy na pagpapalain ng ating Panginoon. Amen. Kaya ngayong pong umaga, inihanda po ng Panginoon ang mensahe para sa ating lahat. Do we believe, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay pagpapala sa ating mga buhay? Amen. Sapagkat minsan pa tayo po ay kakain ng pagkain spiritual, na ito po ay magiging kabungsugan at kalakasan natin sa ating buhay upang maharap natin ang buong haharapin nating linggo na naroon yung tagumpay natin sa Diyos. Kaya tayo po ay dumako sa salita ng Panginoon. Ito ay matatagpuan sa Galatians chapter 5 verses 16 to 26. Ganito po ang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman, sapagkat ang nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu, at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga ninanasa ng laman. Laging magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit at pagkasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagkalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang mga sariling pagkatao, pati ang mga masamang hilig nito. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Huwag na tayong maging palalo, huwag na nating galitin ang isa't isa, at huwag na rin tayong mag-inggitan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang buhay na salita. Heavenly Father, we thank you, we honor you, we acknowledge your presence, and we declare, Panginoon, na ma-encounter namin ang iyong presensya upang magkaroon ng totally transformation ng aming mga buhay. Father, deliver mo po ang bawat isa sa mga makalamang pagkatao, Panginoon namin. Salamat, O God, na sa oras na ito, ikaw ang Diyos na magsasalita para sa akin, Panginoon. Salamat dahil ang iyong kapangyarihan ang siyang mahayag, at dalangin po namin ang kapangyarihan ng mga salita mong ito ay mag-manifest sa aming mga buhay. Salamat, O Lord, anuman po ang pangangailangang spiritual ng bawat isa, ito po'y katagpuin mo sa mga oras na ito. At ang dalangin namin, any distraction of Satan will not allow in this place, and we welcome the Holy Spirit to occupy, Panginoon, ang lugar na ito, at ikaw ang manghari sa aming buong pagkatao. Salamat, Panginoon, ang tinig ko ay gamitin mo lamang upang maipahayag ang iyong mga nais, ganun din ang aking buong pagkatao. Maitago sa iyong likuran at ang makita ay ang iyong kapangyarihan. Salamat, Lord, sa iyong gagawin sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Kung atin pong sinubaybayan po yung pagkakabasa, gusto ko pong basahin dito sa version ko ng Bible na ito, yung sabi rito sa 16, yung pong pinakatulog, sabi niya, huwag na tayong maging palalo, huwag na nating galitin ang isa't isa, at huwag na rin tayong mag-iingitan. Praise God. Kung makikita natin, ano po bang inilalarawan sa konteksto na ating binasa? Yung naturalesa natin na pagkatao at yung banal na espiritu, yung merong binagong buhay. Ngayon, sabihin po natin na talagang tayo ay na-transform sa sarili nating pagkakaupo at pakikinig.
i-realize nga natin kung talagang tayo po'y transform na. Ang ating pong paksa ngayon is divine transformation. Sa ating pong pagpapatuloy, sabi po rito, what is divine transformation? Divine transformation is the power of God changes us from inside out. It involves a complete change of heart and mind and will, and results in a new way of living. Divine transformation is not something that can achieve on our own. It is a work of God's grace, which we receive through faith in Jesus Christ. So yun daw totoong divine transformation is a power of God, na hindi natin kaya itong gawin with our own effort. Amen. At ang totoo daw na merong binagong buhay ay merong ibang way of living. Wala na yung dating tayo at tayo po'y bago na. Ngayon, sabihin nga po natin sa ating mga sarili kung talagang tayo'y bago na. Wala na po ba tayo doon sa ilalim ng pagiging makalaman? At tayo po ba talaga ay nagkaroon na ng transformation? Alam niyo po, hindi po basihan ang haba natin sa church, ang haba natin sa iglesia, kung wala namang nabago sa ating buhay. Naniniwala po ba tayo, mga kapatid, na ngayong panahong ito ay kailangan na maunawaan natin ang salita ng Diyos? Amen po ba? Meron daw pong isang pastor na every Sunday, iisa ang context, iisa ang outline. Kaya nung pang-anim na linggo na, nagtanong na ang member, ang congregation, Pastor, bakit ba ang context mo ay hindi na bago? Palaging 2 Corinthians 5:17, pang-anim na linggo na yung pa rin. Salamat naman at napansin nyo. Tatanungin kita, kapatid, nagmamanifest na ba ang 2 Corinthians 5:17 sa iyo? Hindi ngayon makasagot. So yan ang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay paulit-ulit. Alam niyo, napakapalasak nung ating binasa. Pinakilala doon kung ano ang karakter ng isang natural na tao. Amen, natural. Yung ibig sabihin yung nature natin. At i-define din doon kung ano ang categorize, ang karakter ng isang may binago. Ngayon, kapatid, ikumpara natin ang ating mga sarili doon sa pinapatnubayan ng banal na espiritu. Hindi po ba kayo nagtataka? Inulit pa doon sa bandang huli. Nasabi, huwag kayong maging palalo, huwag kayong palaaway, at huwag kayong mainggitin. Bakit inulit yun? Sabi rin, wala rong batas na, ang sabi po dito, sa Galatian, doon po sa binasa natin, sa context natin, sabi niya, hindi maikaila, ang gawa ng laman natin ay laban sa nais ng banal na espiritu. Naniniwala po ba tayo? Kaya sabi rito, sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng espiritu, at ang kalooban ng espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangmumulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ayan po, may babala. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya paulit-ulit po itong ipinapaalaala. Kung tayo po'y nasa ilalim pa ng kapangyarihang ito, tayo po'y magagalitin. Tayo po'y lagi ng aaway. Lagi tayo may kaaway. Lagi tayo may issue. Binababalaan daw po na kahit anong tagal mo sa church at hindi nagbago ang buhay natin, wala kang karapatan
sa pangako ng Diyos. Wala tayong karapatan. Kaya ito po'y paulit-ulit. At alam niyo po ba, ang lahat ng binabanggit na ito ay tinapatan niya. Amen? Tinapatan ng categorize, ng karakter, ng pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Ano daw yon? Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kung ikaw ay may pag-ibig, wala kang kagalit. Amen. Wala kang puot sa iyong kapwa. Ngayon, sabihin mo kapatid, na ikaw ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu at pumalakpak ka. Amen. Amen po ba? Kung may kaaway ka, hindi ka pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Huwag po kayong magagalit sa aking karapatan ko pong mga aral. Dahil kanina lang po sa Sunday School, binanggit ang karapatan ng isang pastol ay mga laga, magturo at magprotekta. Kaya ako po'y nananaway, kaya ako po'y nagbabantay, kaya ako po'y nagtuturo. Amen po ba? Ang itinuturo pa ba ng lingkod ng Diyos ay wala sa Biblia. Pag wala po sa Biblia, bababa na ako dito. Amen po ba? Ito po'y totoo na nangyayari sa loob ng iglesia at sa labas man. Amen po ba? Hindi po ba nakakahiya sa Diyos na ating pinaglilingkuran, na pasok tayo ng pasok dito pero wala pala tayong mapapakinabang? Naniniwala po ba tayo ngayon? Bakit po tayo makikinabang ngayon? Kung tutupad po tayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen. Ano pa? Anong sabi rito? Katiyagaan. Yung ating mga katamaran doon, sa natural nating buhay, papalitan ng Diyos ng katiyagaan. At yung puso nating masama, yung inggiterang puso, na hindi natutuwa sa ang kapwa'y pinagpapala, na hindi natutuwa na mayroong taong ginagamit ang Panginoon, papalitan ng katiyagaan. Amen. Ano pa? Papalitan yung kamalditahan ng kabaitan. Pumalakpak ang mabait. Ang hindi mabait, hindi makakapalakpak. Amen. This is the moment of truth. Amen. Nasasayang po ang ating pagpapagal kapag hindi naman po tayo totoo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Ano pang ipapalit? Papalitan ng kabutihan. Iba po yung mabait, iba po yung kabutihan, iba po yung kabaitan. Maganda na yung mabait ka pa, mabuti ka pa. Amen po ba? Katapatan. Papalitan din ang kamalditahan ng kahinahunan. Amen. Amen po ba? Meron pa po bang maldita dito? Yung pong tinatawag na maldita, yung lagi pong ang bibig ay mabilis magsalita ng masama sa kapwa. Yung po yung tinatawag na maldita. Amen. Ako po ay hindi nagagalit, ako po ay nagtuturo. Binabasa lang po natin yung salita ng Panginoon. Kasi sa ayaw man natin at sa gusto, ito ang kailangan natin. Naniniwala po ba tayo? Ano pa? Kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Yan po ang number 1 na virtue ng isang mananampalataya na sinasabi natin tayo ay follower ni Jesus. Pag wala po tayong pagpipigil sa sarili, wag mo nang ipagmalaki kapatid na tayo ay follower ni Jesus. Nakakahiya. Alam mo kapatid, nakakahiya. Amen? Amen po ba? Amen. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya kinakailangan tayo po ay magkaroon ng divine transformation. Buhay na binago ng banal na Espiritu. Amen po ba? Amen. Ang sabi pa po rito, pagpipigil sa sarili. Tama ba itong binabasa ko? At pinatay na nang nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang sariling pagkatao. Take note, pinatay na ang kanyang pagkatao nang nakipag-isa kay Kristo. O, tumaas ang nakipag-isa kay Kristo. Amen. Kapatid, binago ka na ba ng Diyos? Amen. Na-transform na po ba tayo? Amen. Alam niyo po, kung ako po hindi
hindi mangangaral ng totoo, sayang po ang mga ganda ng bihis natin. Amen? Sayang po ang 4 na oras every Sunday na tayo narito. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon kapag isa kay Kristo ay nagbibihis ng bagong pagkatao. Ang kanyang buhay na luma ay pinatay na. At siya'y bago na. Kaya dating mapalaway, ngayon, mapalakaibigan. Amen. Amen po ba? Hinahanap mo yung pagmamahal. Hindi ka naman marunong magmahal. Hinahanap mo yung pagmabaitan ka, nuktukan ka naman ng maldita. Naintindihan po ba natin? Gusto natin mabait sa atin ng mga tao, wala ka namang kabait-bait. Amen po ba? Amen po ba? Gusto natin lahat para sa atin, pero hindi tayo marunong magbigay. Amen po ba? Sa isang iglap, galit tayo. Hindi naman yan ang itinuro ng Biblia. Sayang ang taglay nating Biblia. Nawawala ng bisa ito. Amen po ba? Pinatay na ang dating pagkatao at ang masasamang hilig nito. Kung ang Espiritu ay nagbibigay buhay sa atin, siya rin ang paghariin natin sa ating buhay. Huwag na tayong maging palalo. Huwag na nating galitin ang isa't isa. At huwag na rin tayong mag-iinggitan. Inulit po ulit. May pahabol pa. Sabi pa rito, binabalaan ko kayo. Walang karapatan sa kaharian ng Diyos ang mga nagtataglay nito. Kaya may babala. Amen po ba? Gusto natin may pakinabang tayo sa salita ng Diyos. Kaya tayo tinawag ng Panginoon, napakaganda rin yung calling ng Diyos sa atin. Amen. Gusto ko lamang po talagang i-emphasize ito kasi minsan, pag mamatatagal na ang mga Kristiyano, binabaliwala na yung salita ng Panginoon. Nagawa na ng sariling prinsipyo na laban sa salita ng Panginoon. At ang gusto siya ang tama at ang salita ng Diyos ay mali. Maling-mali. Amen po ba? Hahanap pa yan ng mga taong kakampi sa kanyang sinasabi. Amen po ba? Nakakatakot po ang mga taong ganito. Amen po ba? Amen. So magpatuloy po tayo at dahil ang oras ko po ay pagbigyan nyo na po kasi napaka-importante ang first Sunday or the month kasi haharapin natin ang buong buwan. Ako po nagde-declare na ang August ay month of blessing. Amen. Amen. Tapatan po natin ng pagpapala yung curse ng mundo. Ang Agosto daw ay ang ina-Agosto. Ako naniniwala, grabing blessing ang tatanggapin ng mga may pananampalataya na ang Diyos ay tinawag tayo para tayo i-bless. Amen. Amen po ba? Amen. So ipagpatuloy po natin. Sabi rito, divine transformation is the power of God. Is the power of God. Tandaan natin, kapangyarihan ng Diyos na magbago ng buhay ng tao. Amen. Divine. Ito ay napakahalaga. Kaya gusto ko po laging maulit-ulit ito. Dito po, makikita natin na napakarami ng mga ginagamit ng Diyos na talaga nagkaroon ng divine transformation ang buhay. Alam mo kung hindi naman tayo na-transform, hindi talaga tayo pwedeng gamitin ng Diyos mightily. Maniwala kayo't sa hindi. Ang ginagamit ng Panginoon sa kanyang ubasan ay ang mga totoong na-transform ang buhay. Dahil meron niyang good character, may good testimony sa napakaraming bagay. Alam mo, dalawang tao lang ang babanggitin ko dito sa paksang ating inaaral. Isa si Paul, isa si Apostle Paul, at isa si Zacchaeus. Gaano mo katindi ang karakter ni Paul? Noon siya ay hindi pa mananampalataya. Makikita natin sa mga history. Dito po, makikita natin, sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 5:17, the old is gone and the new has come. Ganon din sa Galatians 2:20, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Naniniwala po ba tayo na kahit tayo may verses na ganito at hindi naman nagmamanifest sa ating buhay, wala itong kadating-dating. Amen. Pero kahit hindi ka magsalita,
Pag naramdaman ng kapwa natin yung ating divine transformation, maniniwala sila. Hindi lang basta maniniwala, sasama pa. Pero pag nakikita nila na wala namang binago sa atin, pagtatawanan lang tayo. Naniniwala po ba tayo? Kaya ito po yung iniingatan ko kasi ang bawat isa po sa atin ay bahagi ng kawan na ipinagkatiwala ng Diyos. At ang sabi ron, ingatan mo ang iyong sarili bilang kabilang sa kawan ng Diyos. Ingatan natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Tayo po hindi umuunti tayo lumalaki. Pero mas maganda na sana, marami, may good quality pa. Kesa ito'y punong-puno, tapos sa dakong huli, lagas naman. Amen. Alam niyo po ba ang matitira? Yung talaga nakakasunod sa measurement ng Panginoon through His Word. Amen. Hindi pinag-uusapan yung haba. Amen. Yung tagal. Kundi ang pinag-uusapan dito ay kung ano yung katotohanan. Nasa atin ang righteousness ng Panginoon, nasa atin ang holiness ng Panginoon, at nasa atin ang kapayapaang dulot ng banal na Espiritu. Amen. Pero kapag unrighteous tayo, unholy, at tayo yung magulo, amen, nakakahabag po ang ating kalalagayan. Kaya sabi dito, example of divine transformation in the Bible, si Apostle Paul po, he was a persecutor of the early Christian church. But his life was transformed when he encountered Jesus on the road of Damascus. After this encounter, Paul became one of the greatest evangelists in history, preaching the gospel throughout the Mediterranean world. And he wrote much of New Testament, and his letter continue to inspire and instruct Christians of this day. Kahit hanggang ngayon. Diba? Nai-inspire ba tayo sa mga sulat ni Paul? Nakita pa natin kung paano siya na-transform ang kanyang buhay? Diba pinersecute niya at pinatay pa ang karamihang mananampalataya? Pero, nang kumilos ang Diyos at ma-encounter niya ang ating Panginoon, ano nangyari? Grabe po ang pagka-transform niya. Kaya siya ina-categorize. Grabe, nagsasalita pa lang siya, nakukonvict na ang tao. At nakita sa buhay niya ang katotohanan. Ang testimony niya from old life na meron na siyang bagong buhay. Kaya nga hanggang ngayon nakikinabang tayo sa mga sulat ni Paul. Amen? Ako, one of the Bible character na nagpalakas sa akin, ang mga sulat ni Paul. Kayo ba? Pag may kakaiba kang nararamdaman na hindi tama sa Biblia, kapatid, basahin mo ang mga aklat na ito. Maniniwala lamang tayo na nagbabasa ng Biblia isang tao kung may transformation ng kanyang buhay. Pero pag wala, paano paniniwalaan tayo na nagbabasa tayo ng Biblia? Eh tayo yung laman ng kaguluhan. Tayo laging may issue. Amen? Amen po ba? Alam niyo po, itong mensahe ito ay para sa lahat. Huwag niyong isipin na meron tayong sinisingle out dito. At hindi natin ginagamit ang pulpito para lamang tayo manakit. Naiintindihan po ba natin? Ginagamit natin ang pulpito para ang mga buhay ng tao ay mabago. Para ang mga buhay ng tao ay mapagpala. Para ang buhay ng mga tao ay maging blessing. Amen. Hindi ko kayo pinapunta para saan-saan galing para lang kayo saktan, kundi para tayo gumaling. Amen. Alam po ba natin ospital ito ng ating espiritu? Kaya napakahalaga na tayo po'y pumapasok sa templo upang makinig sa mensahe ng Diyos. Amen. Kung saan-saan ako nakarating. Tapos dakong huli pala, ang may problema ay yung congregation. Sa pangalan ni Jesus, wag naman. Amen. Praise God. Amen po ba mga kapatid? Amen. Amen po ba? Amen. Sabi po rito, si Apostol Paul ay naging
one of the greatest evangelists in the history. At totoo ang tinuturo niya. At totoo ang testimony niya. Pangalawa po, si Zacchaeus. Zacchaeus, he was a tax collector, was despised by his fellow Jews because of his collaboration with the Roman oppressors. But when he encountered Jesus, his life was transformed. He repented of his sins and vowed to give half of his wealth to the poor and to repay anyone he had defrauded 4 times over. Noong nalaman ni Zacchaeus na siya pala ay nagkasala ng matindi dahil nga sa pangongolekta, amen. Anong ginawa niya? Yung kalahati ng kanyang kayamanan ay ipinamigay sa mahihirap ng 4 na beses. Praise God. Lord, salamat po ng kayamanan ng mga hangal ay ililipat mo sa mga taong tapat. Amen. Amen. At merong tamang puso. Sino pa pong hindi nakakakilala kay Zacchaeus? Sino pa ang hindi nakakakilala kay Paul? Na napakaraming aklat na ibinigay sa atin para maging inspirasyon. Pero alam niyo, ang totoo, nakaka-inspired talaga ang kanyang buhay. Kaya ngayon po mga panahon ito, dapat maging seryoso po tayo sa Word of God. Alam niyo kung bakit tayo po ay nagkakaroon ng karakter na bumabalik tayo sa dating buong pagkatao natin, hindi talaga tayo nagbabasa. Huwag na kayong magsabi sa akin nagbabasa. Ang totoo nagbabasa ay merong binagong buhay kasi yung Word of God nagmamanifest. Alam po ba natin na ang Word of God is final authority? Kapag ikaw ay submit, ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan nito, kakaiba ang buhay mo. Amen. Naniniwala po ba tayo? Nakakaiba ang buhay natin kapag nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Kahit pa anong sabihin ng mga mockers. Alam mo, yung mga mockers, yan yung mga tao na hindi makagawa ng ginagawa natin. Kaya instead na sila ay ma-inspired, nag-iisip sila ng mga bagay na ipupukol. Pero anong sabi? Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kung nasa inyong kapangyarihan ng Panginoon, ipagtatanggol tayo ng Diyos. Amen. Ang ganda ng Sunday School, no? Sana punong ganito. Praise God. Sayang daw ang mga matatalino na nagtuturo. Sayang din ang mga magagandang itinuturo na hindi naman natin napapakinabangan. Amen po ba? Kaya ako po ay malakas ang loob na halos yung iba nga ayaw nang magpapakialam sa akin, naisip na ng ibang paraan. Eh dahil ito yung katungkulan at karapatan ng isang lingkod ng Diyos ang magbantay dahil ako po'y accountable sa lahat na narito. Naniniwala po ba kayo? Amen. Kung tayo po'y nagbabasa ng salita ng Diyos, alam natin yan. In Romans 10:17, ang sinabi, ang lingkod ng Diyos ay may karapatang magbantay at sila may pananagutan sa inyo. At kung kayo susunod, sila ay makapaglilingkod ng tapat, pero kung kayo ay susuway, sila ay mahahapis at hindi yan makabubuti sa inyo. Ako po ay nagpapasalamat sa mga support niyo. Lalo na po sa prayer. Amen. Lalo na po sa pakikiisa. Sa mga gawain na makapagpapalakas sa atin. Pero, i-exercise natin na maging totoo tayo sa harapan ng Lord. Amen? So, ngayon, alam natin, 2 tao lang. Pero tayo, kilala natin ang bawat isa. Tayo nakilala natin si Apostol Paul at saka si Zacchaeus through history. Pero tayo nakilala natin ang isa't isa through Jesus Christ sa ating kapanahonan. Alam ko na mga ligaw ng bituka ng bawat isa. Amen. Amen po ba? Sa tagal ba? Amen po ba? Praise God. Ngayon,
yung apat na bagay, sabi natin, here are 4 ways Jesus transforms the lives of those who follow Him. Kayang-kaya naman tayo talagang matransform eh. Amen. Through Jesus. Kasi sabi dito sa introduction natin, hindi naman natin kayang gawin yon with our own. Sana po maging matindi ang impact ng Galatians 5. Kasi narito po yung fruit of the Holy Spirit na siyang bumabago sa atin. Amen. At narito rin yung natural na pagkatao natin bago pa natin nakilala ang Panginoon. Ngayon, kung babalik-balikan natin yon, hindi na magle-level up ang ating pananampalataya. Naniniwala po ba tayo kailangan natin mag-level up? Mag-level up tayo sa paglilingkod, sa pagsunod, sa pagbibigay, amen, sa pagtulong. Kasi diyan makikilala na tayo follower ni Jesus. Pero kapag hindi natin ginagawa as being servant, paano tayo makikilala na follower of God? Una, sabi dito, Jesus transformed our minds. Napakapalasak nito. Romans 12:2. Ang nais ng Panginoon, baguhin ang ating isip para makita natin kung anong tama at totoo. Sabi, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, ganap sa kalooban niya. Kaya kung tayo po'y makamundo pa, hindi natin maunawaan talaga kung ano yung kalooban ng Lord. Bakit? Sabi rito, whether we like it or not, our thoughts are shaped by the world, shaped by our culture and community influences. Naniniwala po ba tayo? Naniniwala po ba tayo? Dahil tayo nandito pa sa mundo, kaya mahirap nating baguhin ang ating kaisipan with our own kasi impluwensya na tayo ng takbo ng mundo. Amen. Kung sabi rito, ng kultura, isinip na tayo ng mundo. Naniniwala po ba tayo mga kapatid? Kaya ang mga aral ni Kristo na salita ng Diyos, binabaliwala natin kasi nahulma na tayo ng mundo. Amen po ba? Amen. Our thought is based on what's going on. Nakabase ng ating isip kung ano nangyayari. Amen. Kung ano ang nakikita natin sa paligid. Kaya pagka wala tayong banal na espiritu at wala tayong word of God, dalang-dala tayo ng mundo. Kaya hindi natin malalaman kung ano talaga yung nais ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo mga kapatid? Our thought is based on what's going on in the world around us. Hindi naman sa tayo aalis na dito dahil hindi pa naman tayo patay. Amen. Pero kinakailangan maunawaan natin ang ating kalalagayan bilang Jesus follower. Amen. Sabi sa Ephesians 4:23-24, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag na matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ayon sa katotohanan. So kung hindi pa natin inaalaw na ang Panginoon ay bihisan tayo ng bagong pagkatao, yun at yun pa rin ang ating karakter. Tama ba kapatid? Hindi ka pa rin makapagbitaw sa kung anumang bisyo meron ka. Kasi nananaig yung laman. Kalaban ng Espiritu. Kaya hindi natin magawa ang nais ng banal na Espiritu at ang ginagawa natin ay yung mga kalaman. Kaya hayaan natin na bihisan tayo ng ating Panginoon para totoong matransform tayo, mga kapatid. In Colossians chapter 3 verse 1-2, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sabi ng mundo, ayoko nga. Ang sarap kaya ng ganitong buhay. Tandaan natin kapatid, hindi tayo mamamalagi sa buhay na yan. Ang buhay na yan sa lupa ay may katapusan. Ang katakutan natin ay yung eternal. Amen. Kasi lahat ng bagay sa mundo ay temporal.
pati buhay natin ay temporary. Ano man ang makamit natin sa mundo, kung wala si Kristo, kakaawa ang aming kalalagayan pagdating ng tinakda ng Diyos. Naniniwala po ba tayo mga kapatid? Ngayon, kung kulang pa tayo sa pangunawa at paniniwala, magbasa pa. Amen. When we follow Jesus, He changes the way we think. Kung totoong tayo po ay follower ni Jesus, iba na po tayo mag-isip. Amen. Hindi na po tayo isip makamundo. Amen po ba? Amen po ba? Number 2. Una pa lang yun isip. Kayang i-transform ng ating Panginoon. Hindi naman mahirap gawin ito Dahil hindi talaga tayo may kapangyarihang gumawa, kundi ang Diyos. Pangalawa po, Jesus transforms our desire. Kaya mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. We all want is to grant the desire of our hearts. However, when we follow Jesus, He has a way of transforming our desire. Recognition became less important. Even as our status, even the position, even the fame, and even the fortune. We aim for that. Itong lahat na ito ang ina-aim natin di ba? We aim for everything na makapagpapasaya sa ating makabundong kaisipan at buhay. Pero kayang i-transform ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kaparaanan. Amen po ba mga kapatid? Sabi rito in Galatians chapter 5:24, at pinatay na naman ang kapag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang mga sariling pagkatao, pati ang masamang hilig nito. Amen. In Matthew 16:24-26, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Wala. Kung makikita po natin, kung maaobserbahan po natin, tingnan mo, ang katapusan ng lahat ng tinatamasa ng isang tao ay ang pagbawi ng Diyos ng kanyang buhay. Maging presidente ka man ng Pilipinas, mapasa iyo man ang kayamanan ng Pilipinas, mapasa iyo man ang kapangyarihan sa mundong ito, sa isang iglap pwedeng mawala. Hindi naman pwedeng manahin yun. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Kasi tayo po may kanya-kanyang accountable sa Lord. Amen po ba? Kaya ano raw ang mapapala ng isang tao makamtan man niya kung ang kapalit naman ay buhay? Praise God. Sabi nito, when we follow Jesus, He transformed our worldly desire into desire for Him and His kingdom. Kaya meron na tayong pakialam. Amen. Kaya meron na tayong desire na tayo ay magamit ng Diyos. Ang bawat isa po ba ay naghahangad na magamit ng Diyos? Amen. Alam mo, yung meron lamang tayong good testimony, ginagamit na tayo ng Panginoon. Hindi man tayo na-categorize bilang evangelist. Yung buhay na binago ng Diyos, from doon sa dating pagkatao natin, isang napakalaking blessing niya sa mga ibang nangangailangan ng kaligtasan. Amen po ba? Alam niyo, pag kayo po ay naka-experience na kayo po ay lumabas, kahit hindi po dito sa Pilipinas, napakarami po ng mga tao na kailangan ng kaligtasan. At isa ka sa gagamitin ng Panginoon. Yung buhay lamang natin na na-transform, sobrang useful yan. Amen. Amen po ba? Hindi ka na nga pastor, hindi ka na evangelist, hindi ka na teacher,
Hindi ka na nga propeta. Eh ano ka? Eh ano ka na? Ano tayo? Ay, hindi naman ako evangelist. Hindi para sa akin yung Great Commission. Ay, hindi naman ako pastor. Kaya magwawala ako. Bahalang sumakit ang ulo, magdusa yung pastor na yan sa aking ginagawa. Ganyan ba ang mga katwiran natin? Ay, hindi naman ako apostol. Kaya wala akong pakialam. Ay, hindi naman ako teacher. Kaya hindi ako tutulad kay Ate Lona Lina. Araw-araw dito natutulog para mag-research ng ituturo ng Sunday School. Tapos ang dadating, wala pang kalahati. Lord, pagpalitin mo nga itong mga taong ito. Amen. Sila ang makaranas ng mga dinadanas para maintindihan nila at maunawaan kung gaano kahirap ang mga papel na ating ginagampanan. Pero di ako nagrereklamo. This is part of my journey sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? In other ways naman, may ibang ginagamit na biyaya ang Panginoon. Kahit may pagtitiis, may pagpapala. Amen. Kahit walang nagre-recognize sa atin sa lugar na ito, ang God, grabe kong i-recognize tayo. Kaya ipinaparanas naman niya ang mga kakaibang bagay na hindi rin naman kayang ibigay ng mundo. Kung hindi mo kayang gawin sa akin ang mga bagay na yon, kaya ng ibang tao. Kaya hindi po tayo matatakot. Amen. Hindi natin pwedeng busalan ang lingkod ng Panginoon na magturo ng katotohanan. Dahil maraming magagalit, maraming sasamaan loob. Paano yung mga taong umaasa? Paano yung mga taong nagsisikap at naghahangad? Dahil lang sa isang tao na napakahirap mong alagaan. Alam niyo po ba na merong inaalagaan na mahirap alagaan at merong alaga na madaling alagaan? Saan kaya tayo doon nakalagay? Alam niyo po ba, pagka ikaw ay madaling alagaan, marami sa natutuwa. Pero pagka mahirap kang alagaan, baka kahit yung ibang hindi naman nag-aalaga sa iyo naiinis. Naniniwala po ba tayo? Amen po ba, mga kapatid? Amen. Totoo yun. Praise God. Number 3, Jesus transformed our relationship. Pwedeng baguhin ng ating Diyos ni Jesus ang pakikipagrelasyon natin sa ating kapwa. Amen. Sabi po rito, in John 15:12 to 13, ito ang aking utos. Magmahalan kayo, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Alam niyo po, ang sabi ng Bible, magmahalan. Ito po yung ipinagagawa. Ipinagbabawal ng Biblia at ipinagbabawal ko na rin kasi sinabi ng Biblia pero kung hindi sinabi ng Biblia, hindi ko ipagbabawal. Huwag kayo makipag-away. Ang sinabi, magmahalan. Amen. Tingnan mo, kung gaano kabaligtad ang utak ng tao. Kapag hindi transform ang utak ng tao, napabalik tuloy ulit sa mind, no? Ang sinabi, magmahal, alam niyo po ba, yung pagmamahal sa kapwa ay second greatest commandment. Amen. Unang greatest commandment, mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pag natupad natin ito, natupad mo na lahat ng kabuuan ng kautusan, mga kapatid. Hindi na siguro ako magtuturo ng Galatians 5, Colossus. Grabe, no? Sige, ngayon, ako'y mag-o-obserba. Gagayanin ko na yung isang pastor na yon, na hindi ko rin babaguhin ang context. Amen. At isa-isa ko rin tatanungin. Pag ako'y tinanong kung bakit yun ang yun, kapatid, ikaw ba'y pasado na dito? Hallelujah. Amen po ba? Amen. Pag pasado na ako, di iba naman ang context. Pero pag hindi pa, yon at yon, ewan kung di kayo mauta. At sa dakong huli